Wednesday. Today is Wednesday, August 5 na tayo at 7 o'clock ng umaga. Nakalis na si Bunso. Si Kuya tulog pa kasi exam week nila ngayon. So, medyo late ang pasok niya. Ang ganda ng devotion ko ngayon. Loving money, obscures lives, simplicity. Diba? Meron akong nabasa na verse from Matthew 6:24 to 33. Medyo mahaba siya. Pero kuha lang tayo ng konting verse. Ang ganda nung nabasa ko. Paano to Jesus teaches about worry. Yun, sa mga tao na mahilig mag-alala, no, hindi takot kung ano yung mangyayari sa kinabukasan. Totoo naman na nakakatakot. Siyempre talagang kailangan paghandaan natin yung future natin o yung kinabukasan natin. Pero tinuro sa atin ng Panginoon yung mga dapat gawin para hindi tayo masyadong ma-stress sa araw-araw kasi, di ba? Sabi nga, pag na-stress tayo or pag masyado tayong nagwo-worry, maraming pwedeng mangyari sa health natin, pwedeng ma-damage yung ating health, hindi magiging productive yung araw natin, yung pakikisama natin sa kapwa natin ay hindi rin maganda, yung nababawasan yung ability na magtiwala tayo sa Panginoon. So maraming bagay na pwedeng mangyari kung tayo ay masyadong nag-worry sa kinabukasan natin, sa future natin. Kaya ang the best, syempre, manalangin, ipag-pray natin kay God lahat, dalhin natin yung ating mga anxieties, yung ating mga takot. No, ang sabi nga dito, don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Today's trouble is enough for today. So, yun lang, parang maging tayo, maging panatag, no? Makontento, at hingin natin kay God, no, na ma-motivate tayo doon sa mga bagay na gusto niyang mangyari sa atin. Mahirap talaga yung masyadong nag-aalala. So, let's pray na ipagkatiwala natin kay God yung lahat ng bagay. And ganda. Matthew 6:26 or 24 to 33. Yan, hanapin nyo na lang guys. Kung may mga Bible sa bahay nyo, i-check nyo yan. Yun. So, nakakatuwa dito sa tinuluyan ko, dito sa church, di ba sabi ko nga itong tinutuluyan namin ngayon, hindi ito sa amin, ito ay provided ng church. So, pati ultimo yung mga ibang gamit. No, like itong bed na to, hindi rin ito sa amin. Itong hinihiga namin ay hindi sa amin. Yung sa mga bata yon, binili na ni Sweetheart. Pero ito ay marami na rin nakinabang dito. So, hindi na kami bumili kasi hindi na kami bumili dahil sayang, di ba? Sa naman, ang laki nung higaan, sayang. Meron kami ngayon, ito ay blessings from God. Ayan, namamatay yung ating ilaw. Sige, babalikan ko kay mamaya. At yun, ganap ko for today, mamayang hapon pa. So, medyo bakante tayo, libre tayo ngayong umaga. Babalikan ko kay mamaya. Liligpit na ako ng higaan ko. Yan o, di ba? Kailangan natin ayusin yung ating tulugan. Hello, mula na naman guys. Ayan o, 9 o'clock na ng umaga. Sara natin dito. Pupunta pa naman sana tayo ng palengke. Tulog pa si Kuya. Ayan. Nalabas ko naman sana tayo kasi na ayan. Sana naman sara natin yung bintana. Sana naman
walang bumagsak na sanga dun sa ilalim ng ano, dun sa may sasakyan kasi dun ako nag-park sa ilalim ng puno. And then, chinecheck ko rin kung meron pa akong gamot. Meron pa akong maintenance. Diba? Ang aga ng ating maintenance. Ano yun? Para hindi tumaas ang ating blood pressure. So, siguro kakain na muna ako kahit konti. And then, hirap naman lumabas pag ganitong umuulan. Kamusta naman sa inyo guys dyan? Maulan ba? Ayan. Siguro kakain muna ako ng kahit konti. Susubo tayo ng konti. And then, nag-check na kasi ako kung meron pa akong gamot. Extra gamot. Tinitignan ko yung aking mga... Tatayo ko lang kayo dito, ha? Okay. Chinecheck ko yung mga basura ng bag ko. Yung mga kalat. Muna tayo ng kalat sa ating bag. Ngayon, hinahanap ko yung gamot na kailangan kong inumin ngayong umaga. Mukhang wala na ata. Hindi ko napansin. Alam ko marami pa akong gamot. Ano yung mga maliliit lang. Ganito. Actually, may nagbigay sa akin na libre. Isang member dito. Kaso mukhang naubos ko na ata. Hindi ko napansin. Let's check sa ating lumang bag. So, itapon na natin itong mga kalat na to. Maulan pa rin. Hinik ko na lang yung ulam. Ang pang natirang corned beef. Si Kuya, nag-century tuna. So, tayo naman ay magko-corned beef. Busin ko na, sayang. Makain na si Kuya. Papasok yun. Papasok kaya kayo? Kasi nga, malakas ang ulan. Alam mo naman sa Manila, mabilis bumaha. Konting ulan, baha. Oops. Ayan. Medium. High. Then, init natin yung kapirasong corned beef na natira. Nag-noodles na kami kagabi. Samyang kami. Parang nag-crave kami sa nag-crave din ako sa maanghang. Siguro okay na. Makain na siya. Kahit malamig, nakahubad. Medyo humingan. Sana naman ang ating car ay huwag mabagsak ng mga sanga. Sinasailanin siya ng malaking puno. Sobrang lakas ng hangin. May bumagsak. Kasi dati may bumagsak na. Hindi naman pumamak. Pero muntik-muntik na. Kaya marami kasi nagpa-park dito sa loob. May school kasi dito sa gilid sa loob ng compound. So, minsan yung mga parents, may mga dalang sasakyan. Nagpa-park na sila dyan. Kaya tayo, magpwesto ako din sa hindi tayo makakasagaran. Hindi tayo makakastodyo masyado sa ibang nagpa-park. Kaya napunta ako dun sa may puno ko. Kaya sana umokay. Maging safe ang ating sasakyan. Ano bang ulam nyo ngayon? Ako ay kakain ng corned beef and tuyo. Yan, di ba? The best. Tira lang to eh. The best. Lalo ngayong maulan. Yun nga, bala kong pumunta ng palengke sana. Pero, siguro, bagay, humina na yung ulan. Okay na yan.
450. Kaya ano ba yung nilagay? Dito kaya? Dito na lang kaya isa. Latito. Ako na lang naman ang kakain yan. Hanggang anong oras ka, kuya? 12:30? At 2:30. Medyo late ang pasok ni kuya. Kasi nga, exam week nila. Ay, nakakalungkot yung isang member din sa church. Batang-bata pa na maalam yun. So, naging member ko yun ng choir. Member din siya din sa church na pinanggalingan ko. At buong puso ang aming pakikiramay sa family ni Ate Riza. Siya yung naging member ko ng choir noon. Bata pa rin siya. Nasundan ko rin yung kanyang paglaki. Ilang years din ako doon. Hindi mo akalain. Graduating pa lang siya ng college. So, hindi mo akalain na mangyayari sa kanya yun. Kukunin na siya agad. Ang buhay nga naman. Hindi mo talaga inaasahan kung walang nakakasigurado, diba? Hindi natin sure kung kailan na tayo kukunin. Kaya make sure ang ating ginagawa ay kaaya-aya, kalugod-lugod, at gumagawa talaga tayo ng memories para sa na very inspiring rin. Hindi tayo tatapak ng ibang tao, hindi tayo mananakit ng ibang tao. At yung relationship natin sa Panginoon, yung relationship natin kay Lord ay palalimin pa natin para sure na ang ating salvation. Diba? Hindi naman natatapos sa death ang lahat. Diba? Meron pang life after death. So, maging hirap nang nakikwento, nagluluto. And I'm done. Pwede na rin akong sumubo sa aking corned beef at tuyo. Kain tayo, guys. One hour later. Ito muna tayong palengke. Oh, hindi pa matutuyo ang mga damit ko. Ayan pa. Mga banderitas ko. Ulan pa rin. Dito na tayo sa bahay. Napadaan tayo ng office kanina. Acknowledge ang aking mga banderitas. Wait lang. Napadaan tayo ng office kanina kasi meron kami inayos ng secretary. Oops. Ay! Aking salamin. Salamin. Kuya? Bukas. Ayan, nakita niyo ba yung mga sinampay ko? Suspended na ang mga klase. Suspended na rin dito ang klase. How deep is your love? Gusto ko lang mag-thank you. Kay Teacher Chris.
Kasi nagbakasyon sila ng Hong Kong. 3 days ata sila doon. Or 4 days. 3 days. So, meron tayong, hindi tayo nakakalimutan ng teacher quiz. Nadagdagan naman ang aking black shirt. Puro na tayo black. Thank you, Teacher Chris. Walang tigil ang ulan at nasaan ka yan na natin. Lipat natin yung ating sasakyan kasi may sanga. May mga bumabagsak na sanga kasi nasa ilalim tayo ng puno. So, mahirap na makapagising natin kinabukasan. UP na ang ating sasakyan. So, maulan. Mahangin kasi. Okay, wait lang. Ayan. Tapos, maulan. One eternity. Di ba mainit? Ba't ikaw inamakay? Hirap maghanap ng piyeza. Piyeza. Tama ka dyan, Iberin. Meet Nanay V! Parang bagong gupit ka, Nanay V. Bagong gupit ka ba? Oo. Bagong gupit. Early birds natin. Galing pa sa trabaho. Ang masisipag. Ang masisipag na kababaihan. O, diba? Rain or shine. Na mga walang kasama. Ay, sa mga piyesa. Ng buhay. Tinapay. Ito tayo. Ayun, very good. Eh, meron pa din na yun. Thank you, thank you. Ito kung sana. Ito po. 8 o'clock na guys, katatapos lang natin mag-record ng reflection, devotion. Umulan na naman. Oras na 8 o'clock na umuulan pa rin. Yung mga tao sa baba, mahangin. Sira natin ito. Mapasok ang maanggi. Maanggi ba yung tawag? I mean, hindi ko na matandaan kung anong tawag doon. Maanggi? May kanin? Naku, parang walang mensahe. So, initin nyo na yung kanin sa kwarto. Tapos na ang ating prayer meetings. Okay. Iniwan ko naman nakasara yung sa kwarto. Magpapalit muna tayo ng damit and then I'll call my sister. Kukumustahan lang kami. Kasi madalang na ako makauwi ng makadalaw ko ng mother dear sa aking kapatid. Kasi nga ako yung nakalayo at ang gastos. Ang hirap magbiyahe papunta doon. Dulo-dulo kami kasi nga napalayo na ako. Sa toll fee pa lang, sa gasolina pa lang. Yung talo ka na. Kaya pupunta ako doon siguro every 2 weeks. A few moments later. John 15:12 and 13, this is my commandment. Love each other in the same way I have loved you. There is no greater love than to lay down one's life for one's friends. We are to love each other as Jesus loved us, and He loved us enough to give His life for us. We may not have to die for someone,
but there are other ways to practice sacrificial love, listening, helping, encouraging, and giving. Think of someone in particular who needs this kind of love today. Give all the love you can and then try to give a little more. John 15:12 and 13, this is my commandment. Love each other in the same way I have loved you. There is no greater love than to lay down one's life for one's friends. Thank you guys for your time. Thank you for watching TSM Slush. Boy, and I see you again tomorrow for another day of vlogging. Good night.